Ito pong si Christine, kakaiba ho ba ang katangian nito considering po na kahit na naandoon sa Isabela ay nagpapaulan pa rin po maging sa Southern Tagalog at ilang bahagi po ng Bicol kahapon? Kung titingnan natin yung kanyang lapad ay mga 1,400 to 1,500 kilometers ang diametro. Ibig sabihin talaga masasakop niya ang buong Luzon. At meron pa siyang outer band na yung southwesterly wind na tumama din sa Kabisayaan. Kaya meron ding mga na-damage doon. Kumbaga, in terms ng laki niya ay mas malaki kaysa mga nakaraang mga bagyo. Kaya yung mga pag-ulan ay marami ang inabot. Ayun, so kung malawak po ito, no? Kaya po buong Luzon nga halos ang sakop. Yung pong report sa amin kahapon, Secretary, na doon po sa Isabela, nung aming kinakausap po na nasa Ilagan Isabela po yung kanilang PDRRM doon, bagamat sa Isabela po ang sinasabing landfall nito, wala daw ho silang halos naramdaman doon sa lugar nila. Sabi nga po namin, ano kaya ho ang mga paliwanag doon? Sa palagay po ninyo, ba't ho ganun po ang mga pangyayari? Ibig sabihin po, yung mata ng bagyo, doon ang daan sa kanila. Mm. Pero yung maraming ulan ay nasa south or southwest ng bagyo. Mm. Kaya kung mapapansin nyo, nung mga nakarang araw, kahit nasa taas na o nasa northeast pa ng Pilipinas yung bagyo, ang umuulan ay naulanan ay Kabikulan at ang umakyat nga ang naulanan ay dito sa Mimaropa, Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon. At meron ding pag-ulan sa north naman ng Isabela. Kaya po ganun ang nangyari. Okay. So sir, ito pong si Christine, bago ho ba ang katangian nito? Kakaiba ho ba talaga siya doon nga po sa lawak at yung pong yung bigat ng ibinuhos na ulan nito? Meron ho ba ditong kaugnayan na ang sinasabing climate change? Well, kung kukumpara natin sa mga nakaraang mga bagyo last September, mas malaki ang epekto nito. Pero kung ikukumpara din natin sa mga nakaraang mga bagyo noong una pang panahon, kasing lakas din naman ang mga nadala niyang pag-ulan. Pero this time, sa ibang bahagi nga ng Luzon, meron pong mga porsyento po ng pag-ulan na talagang mataas. For example, sa monthly rainfall dito sa Daet ng October, mga 489.6 millimeters of rain. Yung 24-hour rainfall po, kapag kinukumpara natin yung 24-hour rainfall, yung malalakas talaga mga ulan, yung average nung una, 489, dito sa Camarines, 528. So, mas mga 107%. Sa Legazpi din, yung average na normal ay 321. Yung 24-hour rainfall, 431, 134%. So, ibig sabihin, kung ikukumpara natin ito sa mga malalakas na bagyo, talagang part ito ng kategorya na malakas ang pag-ulan. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.